Ang sabi po ni, isa na yan, tayong Pinoy TV Opinion, iyak daw kayo mga troll ni Dutae. Hanap po work dito, Stevie. Hanap po work dito. Naghanap kayo ng work dyan. Okay. Okay, God bless po, no? Sana makakita kagad kayo ng work, no? Yan. Ang sabi naman ni Jocelyn Palabrica, duwag, kinidnap niyo nga eh. Mga, bad ka talaga, bad. Huwag ganyan, bad ka talaga, Jocelyn, ha? Bad ikaw, ha? Yan, ha? Okay. Kung paano mo masasabing kinidnap? Ang kinidnap, nakatago. Walang warrant of arrest. Ayun, no, hayag na hayag sa mga tao. Siya ay inaaresto, meron siyang warrant of arrest. Dahil meron siyang kasong crime against humanity. Pinagkakatay niya yung mga Pilipino, 30,000. Diba? Humihingi sila ng hustisya. So, dapat silang bigyan ng hustisya. Diba? Kung halimbawa, kung yung anak mo, na, halimbawa, 3 taong gulang mong anak, yun yung chinugi, anong mararamdaman mo? Hindi ka ba hihingi ng hustisya? Siyempre, hihingi ka rin ng hustisya. Yan ang nangyari sa panahon ni Duterte. 3 taong gulang na bata, tsugi. Wala namang kaalam-alam, tsugi. 7 years old na bata, tsugi. Ang dami mga bata, chinugi. Di ba? Kaya syempre maghahanap sila ng hustisya. Halimbawa, anak mo yun. Hindi ka ba maghahanap ng hustisya? Syempre maghahanap ka ng hustisya. Ano ka, NN? Nanay ka pagkatapos okay lang sa'yo na chinugi yung anak mo? NN ka? Kung NN ka, baka hindi ka nga talaga maghanap ng hustisya. Pero kung matino ang isip mo, maghahanap ka talaga ng hustisya. Diba? Yan ang katotohanan, no? Yan ang katotohanan. Okay. So, tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Okay, sa ating... Okay, yan. So, eto. Okay. Okay. Pakinggan natin to. Etong video na to, pakinggan natin na. Yan. So, sabi dito, kasi nga mga kaibigan, merong mga pagkilos, no? Mga pagkilos na patalsikin si Speaker Martin. So, hindi po nagtagumpay, no? Okay. Pakinggan natin. Eto. Hindi na-apektuhan yung leadership for now, ha? Sa House. Pero we expect something. Pero nung araw na magbabago yung leadership, sa tingin mo, makikimarites na ako sa'yo dahil marami ng kilala. Sa tingin mo, makikimarites na ako sa'yo dahil marami ng kilala. Mukhang hindi na-apektuhan yung leadership for now, ha? Sa House. Pero can we expect something in the coming weeks? Well, una, for now. Pero merong attempt na baguhin yung leadership. Pero hindi nakakuha ng numero. Hindi nagkaroon ng traction. Yun yung kaibahan sa Senate. Senate kasi may 13 ka lang. Bago na yung leadership, diba? In this case, 15. Pero nung araw na magbabago yung leadership, 13 lang yung hawak nila eh. May nalagdag na 2 on the day itself, kaya naging 15. No? Dito naman sa House, kailangan mo ng mga 190 eh. Hindi ganun kadali. Dahil meron kang 5 major political parties. So, kanyan, usap-usapan niya,
At saka depende kung bibindisyonan at itutulak ng presidente. Bukod sa Senate kasi, may malinaw na tulak ng presidente na magbago ng leadership. Of course, walang aamin yan. May separation of powers, di ba? Pero din sa House. Pero alam ko, Ami, merong attempt. Pero for now, ay wala silang numero at walang traction. At baka yung tinutulak nilang pamalit ay hindi accepted ng mayorya sa House. No? Pero, Baka naman. pero Yan. So yan. So yan mga kaibigan. Matagal na gustong patalsikin, no, si Speaker Martin Romualdez ng mga DDS. At ilang beses na po nilang pinagbalakan pero hindi po talaga yan nangyayari kasi magaling po si Speaker Martin Romualdez at siya po ay strong leader, no? At talagang maganda po yung kanyang leadership pagdating po sa Congress, no? So proven na po yan at talagang masipag po siya sa trabaho, may integrity sa kanyang mga sinasabi, at talagang statement, no? Hindi po katulad ni VP Sara Duterte na bara-bara, kapag galit yan, manuntok, magmura, hala kung ano na lang, tapos magchismis, si ano ganito, si ano ganyan. Walang integridad, no? Parang ano lang, parang bagamat sinasabi niyang lawyer siya, pero para lang siyang standby sa kanto na hindi nakapag-aral ng grade 1. Parang ganun. Kung titingnan natin si VP Sara Duterte, ganun po siya, eksakto, no? Eksaktong-eksakto. Parang tambay sa kanto na hindi nakapag-aral kahit grade 1. Mal-edukada, no? Walang alam pagdating sa edukasyon, walang alam pagdating sa good manners and right conduct, walang alam pagdating sa pagpapakatao, no? Talagang bagsak. Bagsak ang moralidad, bagsak ang pag sinabi mong yung kanyang cognitive, wala din, as in bagsak. Palagay ko IQ nito ay sobrang baba, no? Wala po kahit average, sobrang baba, low IQ talaga si VP Sara Duterte, no? Sa totoo lang, low IQ. Wala ka talagang bugok, no? Bugok talaga si VP Sara Duterte. Bugok, no? So, yan mga kaibigan, kahit ano pong gawin nila na pagpapatalsik dito kay Speaker Martin Romualdez, hindi po sila umuubra. Dahil napakagaling po, napakatalino, at talagang si Speaker Martin Romualdez ay magaling, no, pagdating po sa leadership. No? Talagang meron siyang leadership. No? Kaya po niyang mag-lead. Biruin niyo ang House of the Representative ay binubuo ng 300 plus na mga kongresista. Pero kanyang napag-unite. Ang House of the Representative ay binubuo ng iba-ibang mga distrito na merong mga iba-ibang mga kultura, iba-ibang mga ugali, pero napag-unite niya. Yan po ang leadership na wala kay Vice President Sara Duterte. Si Sara Duterte lahat kaaway niya. Kasi wala siyang leadership. Hindi siya marunong mag-lead, mga kaibigan. Lahat kaaway niya, lahat sinasabihan niya ng hindi maganda. Wala po siyang leadership. Hindi po siya marunong ng diplomatic. Wala po sa kanyang characteristics ang isang leader o ang isang politician na magiging pangulo someday. Wala po sa hinagap, no? Kasi wala po talaga sa kanyang karakter, wala po sa kanyang ugali, sa kanyang pananalita. Hindi talaga siya fit na maging president ng Pilipinas. As in, wala. Bagamat siya po ay nag-ambisyon na maging pangulo ng Pilipinas, pero wala talaga. As in, wala. Wala talaga. Galit na galit na yung DDS dito. Hindi na niya kinakaya. Hindi na niya kinakaya. Galit na galit na. Galit na galit na yung DDS dito. Ay, nako. Nagbababay na siya. Hindi na niya kinakaya yung mga sinasabi ko. Totoo lang naman yung sinasabi ko eh. Totoo ang sinasabi ko. Ay, tanungin kita. Si VP Sara Duterte, pag galit, nagwawala. Bubugin yung sheriff. Magtitret.
magpapapatay ng tao. Biruin mo, meron pa siyang kilalang taga-tsugi. Oh. Anong klase yan? Hindi ganyan ang Pangulo ng Pilipinas. Kung nagbabalak ka na maging presidente ng Pilipinas, dapat kontrolado mo ang sarili mo. Dapat you are the master of your emotion. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo ang mag-direct sa'yo. Dapat master mo dapat ang emosyon mo. Hindi yung ikaw ang pinapahamak ng emosyon mo. My God! Nag-breakdown siya. Nagwawala siya. Andyan yung maggigilit ng liig. Andyan yung magtitreat na huhukayin yung bangkay, papatapon sa West Philippine Sea. My God! Nag-a-aspire ka na maging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ganyan ang ugali mo. Well, hindi ka pa pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Yung sarili mo nga lang, hindi mo kayang kontrolin. Take note, ha? Take note, Inday. Yung sarili mo nga lang, Inday, hindi mo kayang kontrolin. Gusto mo pang maging Pangulo ng Pilipinas? Nakakahiya ka. Tingin-tingin ka sa salamin, Inday. Nakakahiya ka. Yung sarili mo nga lang, hindi mo nga kayang kontrolin. Nangangarap ka pa na maging Pangulo ng Pilipinas. Nakakatawa ka naman, Inday. Bobo. Grabe, napaka-bobo. Kung hindi mo kaya kontrolin ang sarili mo, wala kang karapatan na tumakbo as President of the Philippines. Disaster tayo niyan. Disaster. Magiging disaster tayo niyan. Kung gusto mong tumakbo as Pangulo ng Pilipinas, pag-aralan mo muna na i-control ang iyong emosyon. Pag-aralan mo muna kung paano maging mabuting tao. Pag-aralan mo muna magsalita ng maayos sa kapwa mo. Pag-aralan mo muna na kumilos ng maayos. Kung gusto mo maging Pangulo ng Pilipinas, gusto mo maging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos bara-bara ka? Para ka lang yung kanto girl na walang pinag-aralan. Mahiya ka naman sa balat mo. Huwag ka mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Mahiya ka sa balat mo. Ba? Dito naman sa house, kailangan mo ng mga 190 eh. Sandali. Ayan. So, yan. So, yun nga, no? Etong si Duterte, no? Na kaibigan. Dapat ay magkakaroon na ng confirmation, no? Confirmation of charges, no? Sa September 23. So, malapit na, September 23, confirmation of charges. Kaso mga kaibigan, the same tactics na ginagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas ay naghain sila ng apela na kesyo i-delay daw kasi daw unfit daw si Duterte na humarap. He cannot stand in the hearing. Hindi daw niya kaya na pumunta sa hearing at hindi daw niya kaya na i-present yung kanyang sarili kasi unfit daw yung kanyang health, hindi daw niya kaya, etc. Dami-daming mga alibay. Samantalang kung pakikinggan natin si Inday, no? Kung pakikinggan natin yung sinabi ni Inday nitong August, ang sabi ni Inday, maayos daw ang kalagayan ng tatay niya. Na yung tatay daw niya,
bagamat daw pumayat, pero nakikita daw niya na mas healthy daw ngayon. Maayos daw kalagayan ng tatay niya, bagamat pumayat, pero healthy daw ang kalagayan. Maayos kasi daw, mas, kumbaga, yung pagkain ng tatay niya ngayon ay talagang alaga. May nutritionist. Hindi siya pinapakain ng mga gusto niya. Na, bawa, Coke ng Coke, Coke Zero ng Coke Zero. Walang ganun. O lechon ng lechon, walang ganun. Humba ng humba.